Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, matutunghayan mo ang bagsik at tapang ng mga predatory birds. Mula sa ibon na kumakain ng ahas hanggang sa bird cannibalism. Ilan lang yan sa mga videos na siguradong kaaaliwan mo. Pero bago ang lahat, kung isa kang animal lover, I suggest na mag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP Channel ay ang social media platform na dedicated sa mga viewers na mahilig sa wildlife and nature. Kaya kung tapos mo nang pindutin ang subscribe button, tara na at umpisahan na natin. Number 1. African Crowned Eagle. Ilang beses ko nang natalakay ang ilang pinakamatapang na agila sa buong mundo, ngunit kaunti lang sa kanila ang kayang pumantay sa bangis ng mga African Crowned Eagle. Isa ito sa pinakakinatatakutang maninila sa himpapawid dahil hindi ito mapili sa kanilang biktima. Kaya nitong humuli ng unggoy na halos kasing bigat lang ng kanilang katawan. Mukhang nahirapan ata ang agila na buhatin ang kanyang pagkain. Ayon sa kumuha ng video, iniwan ng agila ang unggoy dahil sa dami ng tao sa paligid at natakot ito sa mga bystander. Hindi sila mapili sa pagkain, kaya maski ang pet dog ay pagkain sa paningin ng mga crown eagle. Ito naman ang isang crown eagle na tinarget huntingin ang baby wild pig na ilang oras na niyang binabantayan. Makikita sa video kung gaano kalaki ang agila na to na may wingspan na 5 talampakan. Number 2. Snake-eating eagle. Kung merong monkey-eating eagle, syempre, meron ding snake-eating eagle. Tinawag silang snake eagle o di kaya ay serpent eagle dahil sobra silang biyasa sa panghuhuli ng ahas. Hindi immune sa lason ang mga agila, ngunit sa kapal ng kanilang balat sa paa, mukhang hindi ata tatalab rito ang kagat ng ahas. Kaya din nilang tapatan ang fighting reflex ng mga ahas at tila ba kabisado nila ang galaw ng mga to. Matapang ang mga agila at hindi sila mabilis matakot kahit makamandag na ahas pa ang kanilang katapat. Gaya ng sa video, makikita kung paano atakihin ng snake eagle ang isang cobra. Kahit lumipat pa ang ahas sa dagat, hindi pa rin sila ligtas sa matatalas na kuko ng agila. Ang mga banded sea snake ay isa sa most venomous snake sa buong mundo, ngunit ginagawa lang silang merienda ng mga agila. Kung minsan, ibinabahagi pa nila ang kanilang huli sa kanilang mga anak. Ngayong na-establish ko na kung ano ang kayang kainin ng mga agila, matutunghayan mo naman kung ano ang kaya nilang kalabanin. Sa laki ng kanilang katawan, kaya nilang kalabanin ang mga coyote. Gaya ng sa video kung saan pinoprotektahan ng bald eagle ang kanyang huli mula sa magnanakaw na coyote. Kaya naman pangkaraniwang eksena sa Yellowstone National Park ang labanan ng agila at coyote pagdating sa pagkain. Mabuti na lang at bald eagle ang kanilang katapat dahil pag golden eagle ang kanilang makatagpo, siguradong hindi sila sasantuhin nito. Ang mga golden eagle ay kilalang kumakain ng hayop na kasing laki ng coyote. Napakalakas ng mga golden eagle at kayang-kaya nilang tapatan ang puwersa ng mga lobo. Nakakaawa tingnan ngunit ganito talaga ang batas ng kalikasan. Kill or be killed. Number 4. Hawk. May 39 species ng hawk sa buong mundo at ang ilan sa kanila ay nasanay mamuhay sa syudad kasama ng ilang hayop. Kaya naman hindi maiiwasan kung minsan na pati ang maliliit na pusa ay naging target ng mga hawk. Sa video, makikita na may dinagit na pusa ang isang hawk. Alam niya na hindi niya to kayang buhatin habang lumalaban pa, kaya hinintay niya muna itong mapagod. Pagkalipas ng ilang minuto, oh no! Ang ganitong eksena ay pangkaraniwan sa lugar na may mataas na populasyon ng hawk. Maski sa pinaka-isolated na lugar, meron ding populasyon ng mga hawk. Dito sa Galapagos Island, ang mga ibon na to ang nasa taas ng food chain. Paborito nilang targetin ang mga iguana na walang kalaban-laban sa kanilang matalas na kuko. Kung gaano sila katapang na hunter, ganyan din sila kaalaga sa kanilang anak. Number 5. Peregrine Falcon. Sa buong pamilya ng mga agila at lawin, ang peregrine falcon na siguro ang pinakamatinik. Kaya nilang hulihin ang anumang target dahil sa kanilang tulin na 390 kilometers per hour. Kung minsan, ginagamit nila ang kanilang speed upang makapatay. Sa video, makikita kung paano niya sagasaan sa ulo ang isang itik.
Sa isang bangga, makikitang nangingisay na ang itik dahil sa head trauma. Ginawa ito ng falcon dahil mas madaling patayin ang biktima sa ganitong paraan. Maski ang malalaking hayop ay hindi nila inaatrasan at para bang hindi ito mabilis matakot. Sa video, makikita na kaya din nilang atakihin maski na ang mga Canadian goose. Ang gansa ay tumitimbang ng 5 kilo, doble ang laki kumpara sa falcon. Dahil sa kanilang bilis, agility at talas ng mata, ang ibon na to ay kilala bilang ultimate hunting bird. Number 6. Secretary bird. Kung akala mo na agila lang ang mahilig kumain ng ahas, nagkakamali ka. Ang mga secretary bird ng Africa ang tunay na notorious pagdating sa pagkain ng ahas. Kaya nilang libutin ang 20 milya ng lupa kakahanap ng ahas. Hindi na bale kung may lason pa ito o wala. Pinapatay nila ang ahas sa paraan ng stomping o pagtapak sa katawan. Gagawin nila ito hanggang sa manghina ang kanilang biktima. Gaya ng sa video, makikita ang perfect example kung paano nila talunin ang isang ahas. Hindi lang sila restricted sa mga ahas. Kung minsan, aatakihin din nila ang koneho basta kasya ito sa kanilang bibig. Mahalaga ang papel ng mga secretary bird sa Africa dahil sila ang nagpapanatili sa populasyon ng mga venomous snake gaya ng cobra at puff adder. Pero dahil sa patuloy na pagkaubos ng kanilang natural habitat, sila ay diniklara bilang endangered animals noong 2011. Number 7. Greater Kokal. Ito ang ibon na pwede mo ring makita sa Pilipinas. Makikita kasi ito sa buong Southeast Asia. Sila ay mga carnivore at willing kainin ang anumang hayop na sa tingin nila ay kaya nilang talunin. Gaya ng sa video, makikita na pilit nitong hinuhuli ang makamandag na cobra. Sobrang bilis ng kanilang reflex kaya malakas ang kanilang loob na humuli ng ahas. Kung minsan, nagiging referee sila sa laban ng 2 ahas. Kung sino daw ang talo, iyon ang kakainin ng kokal. Malawak ang kanilang choices sa kanilang pagkain at maski alupihan ay pangkaraniwan na lang sa kanila. Number 8. Crow. Siguradong hindi mo inaasahan na kasama sa listahan ang mga uwak. Sila kasi ay scavenger at madalas kumain ng patay na hayop. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, maski sila ay bihasang hunter. Madalas sa kanilang target ay mga daga. Ang mga uwak kasi ay nakapag-adapt mabuhay sa syudad kung saan kasama nilang namumuhay ang maraming bibwit. Gaya na sa video, makikita ang kung fu battle ng 2 hayop. Madalas manalo ang mga uwak sa ganitong laban. Simple lang ang estilo ng mga uwak. Tutukain nila ang mga daga hanggang sa mapagod. Kapag wala na itong lakas para lumaban, eto na ang kanilang pagkakataon. Kung minsan, lumalaban ang daga sa pagkagat nito sa tuka ng ibon. Mukhang it's atay ata ang laban sa 2 ng hayop na to. Number 9. Seagull. Ilang beses ko na natalakay sa aking video ang lakas ng sikmura ng mga seagulls. Ang isa na to ay kumain ng squirrel at tinuka-tuka ng ilang beses bago mamatay. Pag siguradong patay na ang kanilang biktima, nilulunok nila ito na parang biogesic. Walang ipin ang mga seagull at wala rin silang matalas na kuko kaya hindi nila kayang himay-himayin ang kanilang pagkain. Uso rin ang nakawan ng pagkain sa kanilang grupo kaya pabilisan sila ng paglunok. Kung minsan, aktibo rin sila sa panghuhuli ng sisiw. Buti na lang andyan ang kanilang mommy para protektahan ang mga baby duck. Ang isa namang to ay tumutulong sa paglinis ng kalsada sa paraan ng pagkain ng mga daga. Maski ang kapwa nila ay hindi ligtas sa kanilang menu at kilala rin sila bilang cannibal. Mabuti na lang at may bystander na bumugaw sa 2 ibon kaya nahinto ang kanyang masamang plano. Number 10. Pelican. Ang mga pelicans ay may higanting bibig at yon ang una mong mapapansin sa kanila. Naging trending sa internet ang mga pelican dahil sa kung ano-anong hayop ang kaya nilang hulihin gamit ang kanilang tuka. Ang isa na to ay kayang kumain ng itik at kitang-kita sa video kung paano nagpupumiglas ang biktima bago niya ito lunukin. Kung isa kang ibon, mas mabuti pa kung lalayo ka sa mga pelican dahil bigla na lang itong nanguhuli ng biktima. Gaya ng kalapati na to na naging tanghalian ng pelican.
Ang pusa na to na ngayon lang nakakita ng pelican ay muntik nang makain pagkatapos niyang makaiwas sa atake nito. Sa laki ng kanilang bibig, para bang sky is the limit sa kung ano ang kaya nilang lunukin. Good luck na lang kung kaya mong kainin ang capybara. Ito ang seabird na mukhang sawa na sa lasa ng isda at mas gusto nilang kumain ng ibon. Number 11. Tukan. Isa pang ibon na hindi mo inaasahang makikita sa listahan. Ang mga tukan ay may appetite din sa karne ng ibang hayop. Malaking parte ng kanilang diet ay prutas, pero kung kulang ang supply ng prutas sa gubat, willing silang kumain ng maliliit na hayop. Sa video, mapapanood ang tukan na kumakain ng paniki. Madalas kasi nating isipin na ang mga tukan ay friendly birds. Sa video namang ito na kinunan sa Costa Rica, makikita ang tukan na kumakain ng parrot. Ito ang dahilan kung bakit hindi recommended na pagsamahin sa aviary ang mga tukan at parrot dahil sa predatory instinct ng mga tukan. Maski ang mga cute na hummingbird ay nagiging target din ng mga tukan. Kitang-kita sa video kung paano nila kainin ang hummingbird. Kung minsan, nagre-raid ng pugad ang mga tukan at kumakain ng inakay ng ibang ibon. Siguradong hindi na cute ang tingin mo sa kanila ngayong nalaman mo na kumakain ito ng karne. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Carl Credo, Calbe Creed Ramirez, Brent Maverick, Bambi Buriga, Norheina Benasing, Zyron Kahilig at Rusty Nail. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!